Hello sa inyong lahat. Welcome back naman sa aking YouTube channel. Ang isi-share ko naman ngayon ay kung paano gumawa ng power supply, no. Kaya kung kayo interesado, para sa inyo ang video na ito. Ito pala mga materials natin, isang transformer na 220 volts ang input at mayroon siyang output na 12 volts. Bali dalawang output nito, mayroong 12 volts at saka 24 volts. Dahil hindi ko na gagamitin yung 24 kaya tinip ko na. Ito lang magamitin ko, 0 volts at saka 12 volts. Nakikita naman natin yan, may naka-indicate dito. Pero malaman natin yung secondary, no, kasi ang secondary mas mababa ang kanyang resistance kaysa sa primary. Ang primary mataas ang resistance kasi maliit ang magnetic wire na ginamit at maraming turns. Ang secondary naman malaki ang wire na ginamit, magnetic wire, pero maliit lang ang mababa lang ang turns kasi turns per volt kasi ang nangyayari, di ba? Secondary ang pinapalabas natin at mababang voltahe lang. Tapos gumamit rin tayo ng capacitor na 16 volts 4,700 microfarad at apat na diode na 3 amperes. Sa capacitor pala malalaman natin yung negative sign niya. Yan, nakikita nyo yan, yung may guhit-guhit na yan, ibig sabihin ito yung negative sign niya at yung positive wala. Lagi tatandaan itong may guhit niya, ito yung negative sign niya. Bali sa diode naman, rectifier diode, ito naman yung negative na yan. Kung makikita nyo yung may guhit na puti. Hindi lang siguro klaro sa video na yan. Wala yan. Yan. Yan, kung makikita nyo may mga may puti. Yun puti, yun ang negative sign niya. Bali yan, puti. Ito puti. Ito yung negative sign niya. Bali, ang gagawin natin para kasi ang transformer pag sinupply natin to ng 220, ang input, ang output niya ay 12 volts. Pero AC pa yan. Kasi sa circuit ko na gagamitin, DC kasi yun ang iloload ko. Kaya i-convert natin to ng DC. Kaya kailangan gumamit tayo ng diode, bridge type, no. Kaya gagawa tayo. Kasi ang labas ng transformer, AC pa yan, hindi pa yan DC. Kaya i-convert natin. Ganito lang paggawa, madali lang. Itong diode, yung may negative sign na, yung may puti yan, siguro di kasi masyadong magkita sa camera, no. Yan. Yung may guhit na puti, yan ang negative. Ito negative to, may puti dyan. Tapos ito negative dyan, may puti. Pagsama natin yan, ito yung mga negative niya, puro negative, tie together, bali. Parang i-splice natin, no. Tie together, bali, nagiging couple siya, yan. Yun, may puti yan at saka may puti. Ibig sabihin negative yan. At ang dalawa namang natira, doon naman tayo sa positive. Ito yung negative niya, may puti, yan. Huwag tayo dyan, dito naman tayo sa positive. Kanina, puro negative, ngayon naman, puro positive ngayon. Kaya i-splice na natin, bali, tie together yan. Bali, nangyayari, puro positive dito, at ang sa isa naman, puro negative. Pag nakuha na natin yan, i-combine na lang natin, bali yan, ganyan ang mangyayari. Parang nagsama na yung negative dito at saka positive naman doon sa kabila. Dito rin, negative dito, saka positive naman dito sa kabila. Tapos ito tie together na rin natin to dito, no? Yan. Tapos dito rin sa kabila, tie together rin natin to. Bali, ito na nangyayari, no? Nakaapat na. Tapos, yung capacitor naman, lagi nating tatandaan na yung may sign na negative at positive, dito tayo susupply sa AC. At yung tapat naman yan na negative at saka positive, doon natin ikakabit yung pangalawang linya sa AC natin na supply. Bali, ito na yung source natin, ito yung output na 12 volts. Dito natin ito ikakabit. Diyan, i-demo ko lang muna yan. Diyan. Kasi dalawa yan, dito rin sa tapat niya, bali yan.
I-splice natin dyan. Yan ang nangyayari. May dalawa na lang labas. Ito na yung nagiging DC. Sa pagkabit naman ng capacitor, lagi natin tatandaan, di ba alam natin yung negative, no? Ito yung negative side niya, tulad ng sinabi ko. Ibabaliktad natin to sa rectifier diode. Kasi ito yung puro negative sa rectifier diode. Yan, kung makita nyo may puti. May puti. Ito yung negative side niya. Kabila naman, ito yung positive niya. Walang marka, di ba? Walang marka, puro positive. Yung negative, doon natin ikakabit sa puro positive yan. Yung negative ng capacitor, doon natin ikakapit sa puro positive ng diode. I-splice rin natin bale dyan. Tapos ang positive side naman ng capacitor, doon natin ikakabit sa negative side ng rectifier diode natin. Tapos nyan, bali ang resulta nito, ito na yung magiging output natin. From AC, kasi AC pa to dito, di ba? To 20 volts pasukan. Ang labas niya 12 volts na AC. I-convert natin ito sa DC. Kaya naglagay tayo ng diode. Tapos ito ng labas niya na may capacitor, dito na tayo kukuha ng output niya na DC. I-check natin ito na bali yun. Higipitan ko lang muna. Pero recommended ko sa inyo na i-soldering iron, i-soldan nyo. Ito testing purposes ko lamang, kaya mabilisan, i-splice ko lang ng mahigpit, no. Pero dapat naka solda yan, no. Ngayon bali ito na nangyayari na itong apat natin, at saka dito tayo kukuha ng output na itong dalawang linya ng capacitor bali. So supplyin natin, subukan natin kung nakakuha ba tayo ng mayroon na ba siyang DC, no. Supplyan ko lang tong transformer na to. Ayan na bali, subukan na natin. Nicolas camera. On ko muna dito. Tapos gamit tayo ng multimeter, no. Yan. Set natin sa voltahe. Subukan mo natin sa AC muna tayo mag-tester ito sa yung hindi pa dumaan sa diode bali. Subukan natin kung ilan ang output niya. Yan, papakita ko yan. Dito muna tayo sa AC. Kung makikita nyo, yan, medyo maluwag lang. Yan, 12.62 volts. AC pa yan. Tapos tingnan naman natin yung output niya. Dapat DC na yun, no? Siyempre, alam naman natin na DC na to. Kaya lilipat natin yung tester sa DC. Dito naman tayo sa output mag-tester. Yan, meron siyang 15.35 volts DC. Kaya ganun lang, no. Ganun lang kadali ang paggawa ng
power supply. Sana nakatulong sa inyo ang video na to at paki-subscribe na lang sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Yun lamang, salamat.